Hello mga kakasina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kasina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa o nasusubukan sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So una, meron po tayo ditong medium size of lianeras. Tapos po, nilagyan ko lang ito ng 2 tablespoons of white sugar. So pwede kayong gumamit ng white or washed sugar. Tapos po, lulutuin lang muna natin yung ating sugar sa pinakamahinang apoy para maiwasan na maging mapait yung ating sugar. So in short, ika-caramelize lang muna natin yan. So ako po, nag-caramelize ako ng 3 medium size of lianeras. And then, kapag na-caramelize na natin yung ating sugar, is-set aside lang natin to bago gawin na po natin yung next procedure. After po natin ma-set aside yung kinaramelize nating sugar sa isang kasirola, naglagay lang po tayo dito ng 4 tablespoon ng glutinous rice flour at susundan lang po natin ito ng isang sachet or 24 grams ng buko pandan jelly powder. Kapag nailagay na natin yung ating dry ingredients, haluin lang po natin ito hanggang sa mag-combine at tunawin na po natin ito sa 3 cups of water. So ako po, ang ginawa ko, tinunaw ko muna talaga ng maigi yung ating mga dry ingredients para po mamaya ay hindi siya mamumuo lang doon sa bottom ng ating pan. So kapag natunaw na yung ating dry ingredients gamit yung ating water, maglalagay na rin po tayo dito ng isang lata or 360 ml ng evaporated milk. After adding ng ating evaporated milk, naglagay lang din po tayo dito ng isang lata or 390 grams ng buko pandan condensed milk. So, kung wala naman pong mabibili ang buko pandan condensed milk sa inyong lugar, pwede tayong gumamit dito ng regular condensed milk at maglagay na lang ng buko pandan essence. After adding ng ating mga ingredients dito sa ating kasirola, hahaluin lang po natin ito ng maigi, and then pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat, and then continuous po natin tong hahaluin hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. Tapos mga kakusina, siguraduhin ninyo nahahaluin nyo to ng hahaluin para po hindi mahilaw yung glutinous rice flour na inilagay natin. So, naglagay tayo nun para maging soft talaga yung kalalabasan ng ating recipe. And kahit wala na tong itlog, ay soft pa rin siya at masarap. So, lulutuin lang natin to mga kakusina hanggang sa makuha ko yung tamang consistency. And then, after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ayun na nga mga kakasina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, yung napapansin niyo na medyo kumakapal na yung consistency ng ating mixture and kumulo na po ito, pwede na natin i-off yung apoy sa ating kalan at direct po natin itong isasalin doon sa ating mga lianeras. Kapag naisalin na natin to dito, hintayin lang po natin tong mag-set, mag-firm and lumamig, and then after po nun, papakita ko na sa inyo kung ano yung ating recipe for today. At ayun na nga mga kakusina, kapag nakita nyo po nakusa na siyang na-unmold dito sa ating lianeras, pwede na po natin tong i-transfer sa ating plato. Tapos, pwede na po natin yang i-enjoy. At ayun na nga mga kakusina, tapos na po ang ating creamy buko pandan jelly. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And mga kakusina, tignan nyo naman kung gaano ka-creamy yung nagawa nating recipe kahit wala po iyang itlog or all-purpose cream, diba? Yun po yung sekreto na maglalagay ka lang kahit papano ng glutinous rice flour and magiging makinis na po yung inyong recipe. So yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video.